Your designs are quite interesting, huh? I saw some of your posts in social media, and I must say that everything looks unique. I now wonder how it will look like in a full dress, like full cloth. That will look amazing, for sure. Mr. Del Reyes' assistant voiced out. Napangiti ako sa narinig. My designs really came from someone. From my baby. My child is my inspiration while I was doing it. My baby is the reason why I made such masterpiece. Who would have thought that I'll end up designing clothes, rather than modeling one, kagaya ng nakasanayan ko noon. In the Philippines, I used to model clothes. Well, I always wanted to design clothes, but I have never tried it before. Ngayon ko lang naisip na magdisenyo dahil sa anak ko. My first designs were baby clothes. Nang makarating kami rito sa France, iyon kaagad ang pinagkaabalahan ko, dahil gusto kong masuot yun ng anak ko balang araw. A strike of pain suddenly hit my stomach. Napahinto ako sa pagsubo. Sunod-sunod kong mahinang mura, habang palingon-lingon sa paligid. Napangiwi ako at hinawakan ang aking tiyan. Marahan ko itong hinaplos, nagbabaka sakali na mabawasan ang patuloy na paghihilab nito. Napahinga ako ng malalim, nang maramdaman ang pagkabasa ng pangibaba ko. Oh God! I think it's coming. It's really coming. My baby will come out, while I'm in a middle of a meeting. Miss Silvio, are you fine? Mr. Del Rio asked. He is the CEO of Rio Fashion, one of the famous brands in Paris. Oh gosh! I know very much that meeting him is a huge risk, considering that this is my month. Pero hindi ko naman lubos na akalain na ngayon na pagdesisyonan ng anak kong lumabas. Sa dinami-dami ng araw na nanatili lang ako sa bahay noon, ay ngayon pa talaga nakamiting ko ang isa sa pinakamalaking tao sa buong mundo. Ngumiti ako rito ng alanganin. Tiningnan niya ako ng mariin, at bumaba ang paningin nito sa tiyan ko, na kanina ko pa hinahawakan. Oh, mabilis pa sa 4:00 ang kanyang pagtayo, mula sa kinauupuan. Natamba pa ang upuan. Dahil sa rahas ng kanyang pagkakatayo. Somebody, help us here. That was a complete chaos. Rafael Del Rio is a famous person. A bachelor and a public figure, obviously. Just imagine the people's shock, when they saw him carrying a pregnant woman to his rich car. It was a huge headline in Paris. It caused a ruckus in France. Gods! Sino ba naman kasi ang hindi mabibigla? Our meeting was private. The whole place is private. Sinadya niyang pina-close ang cafe na pagmamayari ng close friend niya, dahil ayun nga, he's a known person in the place. Tapos lalabas na lang bigla sa isang cafe, na sumisigaw at nagpapanik, tapos may buhat pang buntis. Mia would surely freak out, seeing me in every televisions in France. I am deeply sorry for dragging you into this mess. I said in a hoarse voice. Kagigising ko lang pagkatapos ng halos kalahating oras na panganganak. Yes, kalahating oras. I don't know. Sa tingin ko'y umabot pa yon ng 2 oras eh. Sobrang tagal ng paghihirap ko, and you know what's more embarrassing? I clicked my tongue before looking guiltily at the man. He is equally handsome. Really, ang gwapo-gwapo niya. Expected na talaga yan sa mga taga-ibang bansa eh. Especially in France. You know what? I will understand if you're going to back out from our agreement. I bit my lower lip before saying. Naiisip ko na sayang din naman, pero kasi, nakakahiya ang ginawa ko. I made him the #1 headline of the news. And I was even holding him like crazy. When I was in labor, I was holding him tight. So tight that I thought he'll break anytime. Maski ako ay ramdam ko ang sakit ng pagkakahawak ko sa kamay niya kanina, pero wala akong nagawa, dahil sobrang sakit talaga ng nararamdaman ko. Bumaba ang tingin ko sa kamay nitong namumula. He's sensitive too. Maya-maya ay napakurap-kurap ako, nang marinig ang mahina niyang tawa. I gulped. No, it's okay. Actually, he let out a smirk before shaking his head. I had fun. I mean, that was quite an adventure. It was my first time experiencing that.
And I also feel excited waiting for your baby to come out. Mahina rin akong natawa. I saw him fix the curls of his hair, when it fell on his forehead. His curls makes him even more sexy and handsome, I'll admit that. But you were hurt, and I'm very sorry with that. No silly. Mom told me sometime, that giving birth is really a huge pain, so I understand. Your baby is really cute though. You might want to add Indira on her name. That means beautiful. I just alas na Indira Silvio. Ang cute niya. She looks like you, Brina, sumisinghot na saad ni Mia. I am now carrying my baby in my arms. And I swear, that's when I realize that some pain are really worth it. She's the kind of pain that I will never exchange into something. But her eyes. Mia sadly droll. I just sighed before shaking my head, telling her that it's completely fine with me. Indira looks exactly like me. Kapag tumitingin ako sa kanya, ay para lang akong nanalamin. I really look like her when I was just a baby too. I saw some of my baby pictures, who were kept by Mama Nanay, and I can immediately tell where she got all of the features she has now. It's mine. Hindi na yun maipagkakaila pa. Anak ko talaga siya. She even got my mole on the right side of her cheek. It looks cute on her. Everything on her features were mine, except for the eyes. Her eye color is gray. Just like her father. Hinawakan ni Mia ang kamay nito, but suddenly, Indira groaned at kaagad na binawi ang kamay nito, mula sa pagkakahawak ni Mia. Isiniksik nito ang kamay sa aking dibdib, causing me to raise my right brow. Okay, she got an attitude right there. Aba, bata pa lang pero maarte na. Nice. Alam ko na kaagad kung kanino to nagmana. Mia shook her head looking at me sharply. I just rolled my eyes. Well, hindi ko nakasalanan yun, kung pati ugali ko ay mamana niya. I mean, I'm her mother so obviously. Yes, I'm here already, Raph. You should arrive by, tiningnan ko ang aking relo, by 8. In fact, you should be here earlier than usual, dahil isa ka sa titingin sa mga designs. Malapit lang naman sa building ng EAI ang kondo mo ah. I don't understand why you're always late when it comes to this. Narinig ko ang mahina niyang tikhim sa kabilang linya. I had some fun last night. Come on. My jaw dropped. By fun, it's not a normal fun. It's the other kind of fun, kapag siya na ang nagsasalita. Rafael Del Rio, ang landi mo ah. I rolled my eyes. He laughed. What? Inggit ka lang kasi wala kang dilig eh. I rolled my eyes before cutting off the call. Lumabas na ako ng kotse. Nang makuha ko na ang bag ko, ay kaagad ko itong sinara, bago sumandal sa kotse. Hindi ko maiwasang mapangiti, habang nakatingin sa 3-story building ng aking boutique. Few years ago, hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari sa buhay ko. I mean, I just wanted to earn, para sa anak ko. Success is out of my context. Ang importante sa akin, ay may sapat akong kinikita para sa anak ko. Pero hindi ko naman inaakalang doble pa pala ang ibibigay sa akin ng Diyos. I sighed. It's true. There are some things that are really worth the pain. Lahat ng paghihirap mo, lahat ng sakit, mababawi rin yan eventually, if you have a long patience to wait and a great effort. As for me, it came. Blessings came to me after I gave birth to Indira. The blessing in my life. My beautiful blessing. It wasn't easy. It was a long way for me. Bago ko marating ang lugar kung nasaan ako ngayon, ay totoong naghirap talaga ako. Being a mother wasn't easy too. I've been through a lot. A lot, and now is not the time for me to storytell. I smiled before walking inside the building. Sinalubong ako ng mga bati mula sa aking ng staffs. They were all smiling and I am too. Who wouldn't smile, if you see such adorable sunshine? Indira, I softly called. She was busy talking to her tita Mia, pero nang marinig ang boses ko, ay kaagad itong napalingon sa aking gawi. Mommy,
Matinis na sigaw nito, at kaagad na kumawala mula sa pagkakahawak kay Mia. I chuckled. Kaagad itong lumambitan sa akin, kaya kinarga ko na. Hey there little fashionista, did you enjoy your photoshoot? I asked softly. Nilagay ko sa gilid ng tainga niya ang tikwas ng kanyang buhok. She kissed me on my lips before nodding. Yes mommy, I look beautiful in every shots. You have to take a look at it. Her shoots. Kailangan ko pang i-review yun at pag-iisipan ko pa, kung dapat ba akong maglabas ng kids edition of clothes. Indira will be the model of course, pero I'm still not yet ready to show her to everyone. To the eyes of the people. She was very enthusiastic, while telling me everything. Seeing her happy of what she's doing always makes me happy too. I never thought that this little girl will bring a ray of sunshine to everyone. Of course baby, for now you have to rest, because you were up earlier than I was. I pouted slightly. You didn't even woke me up, because you were so excited with your photoshoot with Tita Mia. She gasped dramatically, causing me to chuckle a little. She's always been dramatic. But I'm not complaining though. She's cute so. I'm so sorry mommy. It's just that. You were so sleepy and you were like this. Oh, she parted her lips slightly, while closing her eyes. Mukhang nire-reenact niya ang mukha kong tulog na tulog kanina. Tapos, I don't want you to wake up, because I know you are tired. She pouted. Napailing na lang ako, at bahagyang napailing. Tama na ang harutan ng mag-ina, dahil kailangan ng magpahinga ng mahal na prinsesa. Mia interrupted, kaya natigil kami sa paglalampungan. My daughter pouted a bit. Minsan, naiisip ko kung anong reason mo, as to why did you change your last name to Silvio. I mean, San Diego was fine. Rafael asked hesitantly. Gusto ko siyang kutusan dahil sa tinanong, pero bakit pa? Being a San Diego is hard. Their family is perfect. Perfect di ba kaya nga they're also hard to please. And why would I want myself to stay a San Diego, when I have all the reasons to change it? No, I will never stay a San Diego. And besides, Silvio suits me better isn't? It's actually Mama Nanay last name. Gusto kong, kahit man lang sa apelyido ay maalala ko pa rin siya. She stood up as my mother back then, up until now, so I have the reason to change it into hers too. Minsan nga, naiisip ko din, kung bakit gusto mo rin ng kapwa mo talong, nakanguso kung saad. Narinig ko ang mahina niyang singhap, bago ako hinampas. That's foul. He rolled his eyes at me dramatically. I mean, ang gwapo mo kaya Raf. I even thought that we could have some romantic. Yuck. So yuck. Kunot na ang noo nito ngayon, at namumula na ang tainga dahil sa irita. Arte naman ng baklitang to. Ang gwapong katulad ko, ay para lang din dapat sa mga gwapo. I snorted. The whole day, all of us were busy. We were all busy examining the designs of the dress and clothes, that we're going to use during the fashion show. Raf has his own designs, and so am I pero for the upcoming fashion show, ay naisipan naming mag-collab and something. Hindi pa yun alam ng media, and we will make it a surprise. To make the fashion show special, we should make an amazing surprise to everyone. The fashion show is known around the world. Kaya mas pagbubutihin namin to, dahil this would give us a huge opportunity, to reach the unreachable customers. We should make Indira the star, napalingon ako kay Raf. I've been thinking about this too, pero nagdadalawang isip pa ako. Am I ready to show her? Am I ready to face the good and bad consequences? But on the other hand, I know how much my daughter loves modeling, and fashion too, like how much I love it then and now. Lagi niyang sinasabi sa akin, na ready na siyang maging face ng EAI, pero ang problema ay ako. Ayaw ko pa. Come on Brina, sasamahan mo naman si Indira. You'll be there for her in every step of the way. You'll be with her on stage, kung yan ang ikinababahala mo. I just thought that the little fashionista deserves her own spotlight now. I sighed. Should I?
Or not. Mommy, wake up mommy, please. Naalimpungatan ako nang marinig ang malambing na boses ni Indira. Patuloy pa ito sa pagpapakawala ng mga halik sa aking mukha. I groaned and smiled when I felt her lips on mine. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. My heart immediately jumped in happiness when I saw her face. What a good way to greet her mother. Good morning. A very good morning for me indeed. Good morning, sweetie. Did you have a good sleep? I whispered, kissing her lips. My daughter's face brightened even more. Yes, mommy, because I was beside you. I grinned. She pouted bit. Mommy, can we go out today? Like a date. Can we date for today, mommy? I raised my brow at her. Kapag ganitong naglalambing na naman ang munting prinsesa ko, siguro'y may ipapabili na naman to sakin. What do you want to buy this time, baby girl? I teased. I even poked her side softly, dahilan para mas sumimangot ang maliit na bata. Mommy, I am not going to buy something. I just want to be with you, because you're always busy, and we barely have dates unlike when I was 1, 2, 3, and 4. I bit my lower lip. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya, kaya hindi ko maiwasang ma-guilty. Dahan-dahan akong umupo, at sumandal sa headboard ng kama. She immediately climbed on my lap. She leaned her head on my chest as I caressed her long soft wavy hair. When she was 1, I always take her out and treat it as our date. Until she turned 4 ay ganun pa rin ang ginagawa namin, because that is our way of bonding, and we're making up for those days na hindi kami nagkakasama, dahil sa hectic na schedule ko noon sa butik. Ngayong 5 na siya, ay naisip ko na dahan-dahan nang nagdadalaga ang anak ko. I mean, I can see already how her mind works, and it's not something that a 5-year-old kid should do. She thinks maturely for her age, kaya inakala kong baka ayaw na niyang lumabas kasama ko. She may think that it's cheesy or what, pero hindi ko alam na she still want to do it. Despite of how she thinks maturely, gustong-gusto niya pa rin palang gawin ang mga nakasanayan namin noon bata pa siya. Oh well, it's not that she's not a kid anymore. She still is, she's still my baby. You want that baby? You want us to date every once a week? I softly asked habang patuloy pa rin sa paghaplos ng kanyang buhok. Umalis siya mula sa pagkakasandal sa aking dibdib at hinarap ako. She nodded her head multiple times. Magkasabay kaming naligo, at magkasabay ding natapos. I helped her wear her long-sleeved floral dress, na hanggang sa ibabaw lang ng kanyang tuhod. And because she doesn't really like to wear sandals, and prefer shoes most of the time, I made her wear the shoes that I personally designed for her. This is so pretty, mommy. I'm so pretty, she exclaimed. Of course. My baby looks like mommy. Of course the baby is pretty, pero kahit naman yata maging kamukha ka pa ng ama mo, maganda ka pa rin. I wanted to add but stopped myself anyway. Nagpapasalamat na lang talaga ako at kamukha ko si Indira. I mean mabuti na talaga at mga mata lang niya ang namana mo. It just shows how much I loved him back then. Back then because right now, not anymore. I'm completely over him, and that's one of the things that I am really thankful of. I wore a match outfit like hers, the thing is, mine's just sleeveless. I wear a shoes that matched my baby's too, so we're completely twinning today. Mom, do I have to wear mask and hoodie again? To cover my face? Nang itanong yun ng anak ko, ay labis ang sakit na naramdaman ko. The people knew that I have a daughter, dahil madalas ko naman siyang ilabas noon. The thing is, I didn't let any media see, or even spread her face. If I have to pay the media, just to keep my baby's identity hidden, then I will. I protected her too much, dahil natatakot ako sa masasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Natatakot ako na baka may kumuha sa kanya. Ang dami kong ikinatatakot noon. But right now, I realized, bakit ko nga ba itatago? Ano bang ikinatatakot ko? I mean, my baby is someone that you should really be proud of,
And having her as my daughter is a huge blessing for me already. No baby, I said smiling at her. You'll have your first media appearance today. Her innocent eyes widened. I can see the glow of happiness in her eyes as she heard what I said. Really, you're not embarrassed to be seen with my face showed up. Napaawang ang labi ko. Hinawakan ko ang aking dibdib dahil sa matinding kirot doon. Baby, mommy hide your face back then, not because I am embarrassed at you. I'm proud to have you baby, and I'll always will, so where did that came from? Malambot kong tanong sa kanya. Indira pouted, I know you are just protecting me, mommy, that's why you don't want my face to be seen by any. It's actually Uncle Raf who told me that. I even disagreed with him, but he just keep on insisting, and just told me to tell it to you in exchange of chocolates. I'm sorry mommy. Naningkit ang mga mata ko. That piece of gay. Humanda yan sakin. Hello, I am Ijas Alasna Indira Silvio. I am my mommy's daughter. Nasa po ko ang aking noo at mahinang tumawa, habang nakatingin kay Indira na nasa gitna ng stage nitong mall. Pinapalibutan na siya ngayon ng mga tao, and they just can't stop taking pictures of her. Gusto ko sanang sawayin, pero kitang-kita ko naman kung gaano yun kagusto ng anak ko, dahil nagpo-post pa ito. Diyos ko, I never thought that this will be her way to make it up for the years, na hindi ko siya ipinakilala sa publiko. My mommy is Brina Silvio. She owns EAI Fashion Corner. EAI is my initial by the way. And she's single. But too bad, she doesn't need a man in her life. And I as well. I am strong independent woman. Wait, I'm not a woman yet. I am still my mommy's baby. So, I am strong independent baby. Umalangaw-ngaw ang matinis niyang boses sa palibot ng entrance nitong mall. She's just using a wireless mic, pero parang siya mismo ay nakalunok na ng isang buong megaphone. I heard the people's amused remarks of my daughter, and I can't help but to feel proud.